Muli magandang araw, ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Secretary Jing Paras. Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw naman po, Paring Eli. Magandang araw muli sa ating mga mahal ng kababayan. Lalo na yung mga nagdudusa ng todo ngayon dahil hindi pa na-solve yung energy crisis natin. Tapos doon sa interview ni Cora Guidote, talagang sad-sad na yung ating ekonomiya. Paring Eli. Even I have read that even the IMF is now questioning the creation of the Maharlika Investment Fund. Kasi daw bakit kinuha yung mga pera doon sa mga bangko. So it seems that our country is being alienated in the world, even in the IMF, in the World Bank, in Asian Development Bank, even sa Fitch. Ano tayo? Degraded tayo. Sa credit rating. Sa rating. So, Tapos, ngayon, hanggang ngayon, wala pang solusyon sa mga problema. Ang tinutumbukan, sinasabing mastermind, pero ang alam natin, mayroon pang mas mastermind dito sa kay former Speaker Romualdez. Ito, pakinggan natin ngayon ay sinisingle out nila si Speaker Romualdez nitong ating ombudsman. Ito, pakinggan natin ang kanyang news report. Former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez, habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses. Tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko, kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM, pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan si Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprubahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang co-respondent sa isinampang complaint affidavit ng Ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamay-ari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. So, ipakita natin yung kulay. Check muna, dahil lang. May disclaimer muna. Ano ba yan?
kamag-anak ko ba yan yung sinasabing paras o ano? Well, kilala ko yan kasi brad ko rin yan. Ha? Alam mo, yung si Raul Paras, ano yan, law partner ni Undersecretary Jesse Andres. Mhm. Yan magkalapit. Kaya yata siguro nakuha yan si Raul Paras dahil itong once upon a time, itong isang brad ko, yung si Yusek Jesse Andres was the campaign manager of Martin Romualdez when he ran for senator some time ago. So, itong si Raul, baka siguro malapit kay Romualdez at yan ang ano. Ha? Si Raul Palas is also a lawyer by profession. So, hindi yan Jacinto Jing Palas, ha? Raul Palas yan. Ha? So, hindi mo kamag-anak yan? Hindi ko rin kamag-anak. Yan. Hindi ko rin kamag-anak. Pero, tawagan namin, kasi member kami ng Upsilon, pinsan, something like that. But, no relation whatsoever. But, whatever it is, mayroon namang due process. Pero, ito po, ang affidavit. Dito natin i-center yung ipapakita natin kung paano nangyari ito. Ito. Tapiro, pakita mo sa TV screen. sa screen. Yan, ito yung part of the affidavit. Yan, complaint affidavit. Pero hindi pa ito na-file sa Sandigan Bayan. But it is hoped by the Filipino people na ma-file ito. Pero ito yung sinasabi nating discrepancy. Ito yung sinasabi nating favoritism. Or ano bang tawag niyan pare sa Tagalog? Yung So, may tinitingnan. sinisingle out mo lang. Ang tao na gustong ini-exclude mo yung mas masahol pa ang ginawa. Di ba? So, ito So, may ina-absuelto sila. may ina-absuelto. Pero dito natin isa-isahin kung paano ina-absuelto. Dito sa 104, number 104 ng affidavit. Kasi this is about 29 pages, I think. Sinasabi do, as will be demonstrated below, the evidence on record meets the standard and is sufficient to establish with reasonable certainty of conviction all the elements of the following offenses and the respective participations of Romualdez Co. and Paras therein. Okay. The crime of plunder under Republic Act number 7080 as amended by Republic Act number 7659. 5-9. Ito naman, the crime of direct bribery under Article 210 and indirect bribery under Article 211 of the Revised Penal Code. Violations of Section 3A and 3B of Republic Act number 319 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. The crime of money laundering under under Section 8 of Republic Act number 9160 Or anti-money or the laundering. Anti-Money Laundering Act as amended by Republic Act number 10365. 10365. Okay. So, these criminal offenses shall be discussed in Siratim. Ito. Ang hinahabla ay si Romualdez Co. Romualdez and Co. acting in conspiracy guilty of committing plunder under Republic Act number 780. Okay. So sila ang, siguro explain muna natin na Sige, El. So dito lumilitaw na tanging si Romualdez at Zaldico ang nagsabwatan lang. Nagsabwatan. Dito para sa plunder. So saan ba inuhugot itong plunder at pondo sa buwatan? Ito Saan ba ay pinagmula? very selective. Ah. Kasi
when you commit a plunder, ito conspiracy eh. Sa buwatan talaga. At sinasabi ni Saldico doon sa kanyang mga video, ay kasama nila si Marcos. Doon sa 56 billion na sinisingle out dito na sila lang dalawa, ay sinasabi ni Saldico na inintrega niya yung 56 billion na nanggaling sa Bulacan at sinasabi na ito ay para kay Martin at para kay Marcos Jr., yung pera. So bakit hindi kasama si Marcos? Alam mo, with due respect, no? This is just our comment dahil si Marcos talaga ang tinuturo ni Saldico eh. Bakit hindi sinasama? Under the law, the immunity of Marcos is only limited to the prosecution. Pero Sa pwedeng Sa imbestigahan. investigation, pwede siyang isali sa investigation dahil part and partial siya of the conspiracy. At very clear doon sa sinasabi ni Martin Romualdez sa kanyang statement na wag niyo akong i-single out. Hindi lang ako. There are people involved in the executive department. Sinong pumirma ng parang this is only half of the picture itong sinasabi ng ombudsman sa kanila. Na how can you commit a plunder when yung pera hindi malalabas yan kung walang GAA, di ba? Parang Eli. Sino pumirma ng GAA? Paano naman napaplunder nila ito? Kung hindi nilabas, paano naman na-deliver ni Gutesa yung pera? Kung hindi na-release sa DBM? Kung hindi napunta sa DPWH? So, why single out Romualdez? And Saldico? And Paras? Kung part of the money was used to buy the house in Forbes Park, there is still a big picture that is out there, parang Eli. Pero dito, binabagit natin, ang proseso sa batas, sa pagbabudget, House of Representatives, Senate, tapos Executive, Malacanang. Paano? Bakit hindi kasama ang mga senador? Sino bang nag-approve ng 2024? Si Angara. Bakit hindi kasama si Angara? Bakit si Saldico lang? Si Saldico at saka si Siani Angara were the ones in charge of the bicameral conference. Bakit kalahati lang ang may responsibility? Pag insertion ba, pag-approve ng insertion, si Saldico lang ba at saka si Romualdez ang kasama? Bakit hindi kasama sa 2024, hindi kasama si Subiri? Sino ba ang nung Senate President noong 2024? Tapos sa 2025, kasama dyan si Grace Poe. Bakit hindi kasama yung Grace Poe? At saka si Chis Escudero. Because we're talking here of 2023, 2024, and 2025 budget. At paano nalalabas yung pera kung walang pirma ni Marcos? Kaya nga may insertion na 100 billion na kasama si Marcos, inutos ni Marcos kay Saldico, at alam ni Romualdez yun, alam ni Amina Pagdamanan, alam ni Bersamin, Adrian. Bakit hindi kasama yan sa kaso? Parang minamadali lang ito para ma-pinpoint si Romualdez, para masabi na solve na yung kaso at sasabihin nga mastermind na yun si Romualdez. Hindi naman mastermind si Romualdez. Ang mastermind dito si Bongbong Marcos. Di umano, sabi ni Saldico. Di ba? Pero dito kasi, ang isa rin sa mga pinagbasihan ng ombudsman, yung testimonya sa Senado ni Orly Gutesa at yung sa 18X Manis. Paano ito, samantalang hindi binibigyan ng pansin niya ng Senate Blue Ribbon Committee? Yeah. Paano kaya? Paano nila pinulot si Gutesa? At saka may video na nilabas si Mike Defensor. Na nag-usap yung asawa ni Gutesa
at saka siya, at pinalitan na yung affidavit. So anong affidavit ngayon ang inattach dyan dito sa ombudsman? Tapos sinasabi nila, walang saysay ang 18 Marines. Tapos dito, kinuha yung salaysay ni Esquivel at saka yung isang one of the 18 Marines na nagbigay sila ng kanilang salaysay doon sa NBI at sinama din dito. Ha? Oh. Tapos paano nila masasama yung statement ni Saldico? Sinasabi nila, hindi pwede yung Saldico dahil walang ano bang tawag nito? Hindi notarized yung kanyang statement. Oh. Question yung ano. Kinwestiyon yung wala daw Sinasabi nga ni Senator Marcoleta, to make it more realistic, dapat may apostel yan doon sa embassy natin. Oh. So, paano yan? Ngayon, ang sinasabi ng iba, baka talagang pinilit lang ito para pag-file, ma-dismiss. Dahil inadmissible yung statement ni Saldico dahil hindi sworn statement. Ha? Tapos yung Gutesa, nagbago na rin yung So, hindi natin alam. Pero, on the other hand, this is really, a selective form of justice. Kasi sinasabi na ni Romualdez sa kanyang speech, wag niyo akong anuhin. Kasi mayroong mastermind sa executive department. Yun ang nag-utos sa amin. Pero sa halimbawa, kung sakaling dumating tuluyan at ang babanggitin ni Romualdez na hindi siya ang mastermind, so mabibigyan, paano yun? Hindi kasama sa complaint yung Pangulo. Ha? Halimbawa, di ba, humarap si Pwede nga, Romualdez. supplemental. Ganon. Kung imbestigahan ni kasi kaya lang, hindi pa siya masama ngayon, si Marcos, dahil immune nga siya from suit. Pero he can already be included in the investigation. So, halimbawa, kung kasama si Marcos dyan sa investigation, kasi conspiracy, kasama si Marcos, si Romualdez, si Ko, they have conspired para lustayin nila ang pera ng bayan. The ombudsman can recommend. Kasi under the law, you can investigate for the purposes of coming out with facts and figures for impeachment purposes. Pwedeng isama si Marcos sa investigation diyan. Halimbawa, ganito kasi yan nito pare. Sinama na nila si Saldico diyan. Kinukuha na nila yung statement. Kasi nagbigay ng yung 2 billion a month galing kay Saldico yun sa kanyang statement. O hindi naman notarized yun. Di ba? O tapos yung 56 billion sinama din diyan. Galing din kay Saldico yun. Hindi naman galing kila Gutesa yun o kila Esquivel. Pero ginamit nila para against Martin Romualdez, di ba? Pero kasama din si Marcos doon sa statement ni Saldico. Bakit si Romualdez lang? Hindi sinasama si Marcos dyan na doon sa 56 billion, hati si Romualdez at si Marcos, supposed to be, sabi ni Saldico. Kung kukunan mo ng statement si Saldico at yan ang basis na ma-plunder si Romualdez, bakit hindi rin isasama si Marcos? Doon din nanggaling yung 100 billion na insertion ni Marcos. Doon din nanggaling yung 25 billion na binigay ni Saldico kay Marcos Jr. na kickback. Bakit hindi isali? Masyadong masyadong one-sided ito. Parang sinisingle out si Romualdez, hindi sinasama yung sinasabi ni Romualdez na there are more. Alam ko na ang executive, sino bang nire-repair niyang executive? Walang iba kundi si Marcos. Siya ang chief executive. Siya ang chief executive. Walang gagalaw, hindi ilalabas yung pera. Ang basis ng
ng plunder is the money that came out of the government coffers, di ba? Napunta doon sa DPWH, binulsa ngayon, at yun ang nagiging kickback. Pero paano magkakaroon ng plunder sila Romualdez at saka si Saldico kung wala yung pera nilabas? Plunder means amassing wealth eh. Eh kung hindi pinirmahan ni Marcos yan, walang mapaplunder, di ba? So necessarily kasabwat itong si Bangag dito sa kaso na ito. And for impeachment purposes, the ombudsman has to investigate Marcos, mga kababayan. Pero dito, kaya nga inahikayat ko nga si ginoong former speaker na magsalita na po kayo. Huwag niyong bayaan na kayo ang malustay sa apoy. Ha? You will be cooked in the fireplace. Ha? Di ba? Yung sacrificial lamb. Sacrificial lamb ka. When in fact you know the truth kasi nagsalita ka na Mr. Speaker. Di ba paring Eli, anong masasabi Okay, mo? so abangan natin kung ito pag ipafile nila sa Sandigan, itong kasong ito at kung titignan ng mga maestrado ng Sandigan Bayan kung ito ay may bigat. Naibigat. Yes. Pero yun na nga ang sinasabi natin. Kaya lang sa club dyan Sinasabi nila na hindi admissible yung kay Saldi dahil walang short statement. Pero sinasabi nitong kuratong baleling na senador na hindi yan questionably yung notary public ng kay Gutesa, pero sinama pa rin dito. Kaya magdududa tayo ngayon, how serious is the ombudsman? Baka posible yung sinasabi nila na baka mamaya muro-muro lang ito. At kaya the entire country, the entire people of this country are so confused. Ginagawa tayong mga loko-loko nitong mga opisyal ng ating gobyerno, mga kababayan. Okay, so abangan natin ang mga dagdag na detalye at mangyayari dyan. Samantala, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Magandang araw.